Nag-request ang ating mga tricycle drivers dito sa bayan ng Reyna Mercedes ng emergency fare hike dahil ang mahal na ng gasolina natin ngayon. Ang hinihingi nila na fare hike ay 5 pesos only at gusto nilang i-increase yung capacity nila kada sakay ng plus 1 person para mas malaki yung kita nila. Every time na may crisis na ganito, mahal ang gas, lahat po ay nagdurusa. Pero ilang miyembro ng ating lipunan ay mas nagdurusa kaysa sa iba. Ang tanong na lamang dyan ay magtutulungan ba tayo para hindi sila magdusa ng sagad? At yan yung tanong na sinagot namin kanina. Para bigyan kayo ng context, ang ating mga tricycle driver usually, nagkakaroon sila ng revenue per day na 800 pesos. Tapos yung usual lang dati na gas nila ay 200 pesos. So nakakapag-uwi sila ng 600 pesos na kita araw-araw. Pero sa ngayon, dahil doble na ang cost ng gasolina, 300 pesos na ang cost ng gasolina ngayon, at yung pamasahe rin na nakukuha nila as revenue ay bumababa na rin, naging 600 pesos na lamang. Kaya ang naiuuwi na lamang nila mula 600 pesos net income per day ay 300 pesos na lamang. Kaya masakit to sa kanila na bigla ang kanilang pamilya, sila yung pangunahing sektor ng ating lipunan na nagdurusa dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Ngayon, lahat po tayo sa taga Reyna Mercedes ay nagdurusa, pero yung mga mananakay ba ng Reyna Mercedes ay willing na mag-shell out ng additional 5 pesos lamang mula sa kanilang pang-araw-araw na gastusin para tulungan ang ating mga kababayan na mga tricycle driver. At sa tingin ko kanina sa hearing namin ay nasagot yung tanong na yan, at lahat kami dito sa bayan ng Reyna Mercedes ay nagtutulong-tulungan para walang masyadong nagdurusa dito sa bayan ng Reyna Mercedes. At makukuha natin yan, makakamit natin yung success ng policy na yan sa tulong ng ating mayor na si Attorney Maria Lourdes Respicio Saguban at ang ating Committee Chair on Transportation na si Konsehal Arnold Barangan at si co-member din na si Madam Laringkutanan at yung head ng ating Department of Franchising na si Mr. Restituto Bawa. Lahat po dito sa bayan ng Reyna Mercedes ay nagtutulong-tulungan para sa ngayong oras ng krisis, walang masyadong nagdurusa. As of now po ba, attorney, magkano po yung pamasahe and at the same time yung capacity po na binabanggit po ninyo? Ang mga ilang pasahero po ba yung kaya or pwede lang pong isakay ho sana ito nga hong mga tricycles naman? Depende sa TODA terminal. Merong mga pamasahe 30, 40, 50, tapos may mga capacity na 3 ata or 4. 'Di ba? Ang full capacity nila. So ang hinihiling lang nila ay maging 4 ata from 3 yung full capacity nila, tapos yung 50 magiging 55. Mga ganon. Tapos kapag papuntang Kawayan, mas malaki yung hinihingi nila, magiging 60. Ganon yung gusto nila. Hindi naman masyadong kabigatan kasi tinanong rin natin yung ating mga kababayan, kung baga kung ikaw ay estudyante, magtipid rin tayo ng konti. Huwag muna tayong mag-ML muna. Yung mga extra gastos, huwag muna tayong makipag-textan sa ating mga boyfriends at girlfriends. Konting tiis lang muna tayong lahat. Tulungan muna natin ang ating mga tricycle drivers dahil sila yung direktong naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng ating gasolina. After po nitong hearing po ninyo kanina, what's next po na inaasahan? Uy, agad-agad na action ito dahil once tumaas yung presyo ng gasolina dito sa ating bayan, agad rin kaming nag-respond dahil nalaman kaagad namin ang problema ng ating mga tricycle driver. Kung maalala mo, just 2 weeks ago, 50 pesos lamang ang presyo ng gasolina. Ngayon, approaching 90 pesos na, halos dumoble. So agad-agad din kaming nag-respond dahil ganyan kabilis magtrabaho ang mga elective officials ng Reyna Mercedes Isabela. Agad-agad kaming tumutugon sa kanila. At sa Monday, agad-agad din na maaprubahan. Siguro, likely, most likely na maaprubahan ang kanilang hinihingi na fair hike, ang pagtutulungan at bayanihan ng mga taga Reyna Mercedes. Makakaasa po kayo, manood po kayo ng session namin sa Monday, may ipapasa po yan. Iniisip nga namin kung posible ito sa local government code, bigyan natin ng emergency powers yung ating executive na ating mahal na mayor para i-implement niya kaagad yung price hike. Kasi kapag ginawa nating ordinance ito, may publication pa and posting, medyo matagal-tagal pa maghihintay. So maghanap kami ng paraan dun sa ating local government code para agad-agad on Monday, immediately effective kaagad yung emergency price hike para hindi masyadong magdusa ang ating mga kababayan na tricycle drivers. Diyan po sa may bayan ho ng Reyna Mercedes, mga ilang mga tricycle drivers ho pala? About 1,000. Pero lahat po ba, attorney, ay nakuhanan po ng reaction? Lahat ng leader ng mga TODA ay nandun kanina at sila ay in unison sa kanilang hiling na manghingi ng emergency fare hike. Pero
ang napakaganda sa kanila ay naiintindihan rin nila yung plight ng ating mga pasahero na nahihirapan din sila, kaya tinemper nila yung request nila na fare hike. Di ba? Pwede silang manghingi, di ba, ng 50 pesos na additional, doble pa masahe. Hindi, di ba? Pero napakabait nila. Unang tanong pa lang namin, ang sabi nila, hindi namin kailangan ng malaki. Gusto namin ng 5 pesos lamang. Hindi namin maibabalik yung usual na revenue namin, pero para ma-alleviate lang ng kahit na konti yung acute na kahirapan na naramdaman namin ngayon. Pero at the same time, hindi rin ganun kasakit para sa aming mga pasahero ang panibagong fare na ipapataw sa kanila. Pero pagdating po, attorney, dito nga ho sa mga senior citizen at sa mga estudyante, paano po yung mangyayari ko dito sa pamasahe naman po nila, attorney? Meron pa rin silang discount. Yung usual na discount ay nakukuha pa rin nila, pero hindi may iwasan na meron pa rin silang price hike. Pero mas mababa. Definitely mas mababa. It sounded like, kanina kasi was hearing pa lamang, hindi pa yung definite na policy. Pero it sounded like kapag senior ka, estudyante ka, 3 pesos. I don't know. Malalaman natin sa Monday kung 5 pesos, 3 pesos, 10 pesos, but definitely it won't go over 10 pesos. It was the highest. And it sounded like it was just 5 pesos a while ago, and then I heard some 3 pesos na binabato. So, I won't be surprised na yung 3 pesos na yun ay para sa ating mga estudyante at senior citizens dahil sila yung pinaka naapektuhan ng mga bagay-bagay na ito. Most ng kanilang mga pasahero ay mga estudyante. Meron pa ho ba silang mga hinihingi naman from the local government unit o kamusta po ba? Ayun, may concern sila. Ang concern nila is yung mga taga-kawayan. Yung mga taga-kawayan, karamihan kasi ng mga customer ay mga taga-kawayan, hindi nagtaas yung kawayan. Baka yung mga taga-kawayan dyan, baka gusto nyo rin mag-request ng increase dyan. Happy birthday kala kay Vice Mayor Benji D today. Happy birthday, my dear sir. And baka mag-request yung mga love na love mong mga tricycle driver dyan ng kaunting price hike din para sa kanila, pero emergency lang, temporary lang, para pantay-pantay tayong lahat. Kasi hindi pa nag-i-increase yung kawayan, nag-aalala sila, baka yung mga taga-kawayan na tricycle driver ay mag-colorum sila, diretso na sila dito sa ating bayan, makikipag-transaction sila or kontrata sila sa mga taga-Reyna Mercedes na pasahero at idediretso na nila yung kanilang pasahero dito sa ating bayan, wala silang franchise dito. So, nanghihingi sila na dapat mas stricto dapat yung implementation natin ng pagpupulis ng mga kolorum na galing sa mga kapitbayan na nag-ooperate dito sa bayan ng Reyna Mercedes. Yun ang gagawin ng ating committee head na si Mr. Honorable Arnold Barangan. Kakausapin niya si Mayor dahil malakas siya kay Mayor. Si Mayor ang taga-implement ng ating batas dito sa ating bayan. Siya yung may control sa ating pulis. At sasabihin niya sa pulis, huwag kayong magpapasok ng illegally operating tricycles dito sa ating bayan para hindi unfair sa mga tricycle operators dito sa bayan ng Reyna Mercedes. Para hindi rin naman unfair at hindi rin magdusa yung mga taga-kawayan na tricycle drivers. Happy birthday pala ulit kay Vice Mayor Benji D. Benjamin D. III. Happy birthday, my dear boy. Baka gusto mo ring emergency price hike para sa kanila, hindi rin sila masyadong magdusa. Alright? Para meron pa rin silang pang-inom ng alak pagdating sa hapon. Para fair game tayong lahat. But in any case, as far as our council was concerned, nung mga nakaraang hearing na naimbitahan namin yung mga pulis, yung mga tricycle drivers, na pag-usapan na namin na mas istrikto ang implementation ng mga pulis. So between us and the police people, may usapan na kami na istrikto sila sa kanilang pag-i-implement at kanilang pagpupulis ng operation ng tricycle pag-convey ng mga pasahero dito sa bayan ng Reyna Mercedes. Pero ngayon, mas magiging istrikto siguro. Si Mayor, babantayan niya sila para in this time of crisis, hindi tayo mag-utakan. Ang dapat prevailing na mood dito sa ating community in times of crisis such as this, dapat ay magsama-sama tayong lahat. Hindi tayo nag-uutakan. At kung merong nagdurusa sa ating lipunan, dapat sabay-sabay tayong iangat silang lahat. Tulad ng ginagawa namin dito sa bayan ng Reyna Mercedes. At nagtitiwala ako na gagawin din yan sa aming kapitbayan at sa lahat ng bayan dito sa probinsya ng Isabela. Dahil dito sa probinsya ng Isabela at buong Pilipinas, lahat ng Pilipino ay nagmamahalan. Ito po, attorney, please enlighten us na lamang ho, dito po sa emergency fare hike na binabanggit po ninyo, attorney, usually gaano po katagal? As long as the crisis is there, andun pa rin yung solusyon na ito. So habang mataas yung presyo, nandun pa rin yung solusyon. Kaya i-monitor namin to, i-review namin to every couple of weeks siguro or every month, titingnan natin kung kailangan na nating ibalik or ipababa yung ating fare. Pero it will partake the nature of a temporary measure lamang. At parati nating i-monitor para kapag magbalik na sa normal ang kalagayan ng ating bansa, magbabalik na rin sa normal ang ating pamasahe sa mga tricycle. At happy na tayong lahat.
With that po, Attorney, maraming salamat po sa inyo pong ibinahagi po sa amin. And syempre, gaya nga po ng binabanggit nyo po kanina, lagi po kami nakamonitor sa inyong live or dito po sa inyong session or hearing ng bayan ho ng Reyna Mercedes. Anyway, ito na lamang po, Attorney, kung may mga karagdagan pa ho kayong mga detalye na ibabahagi or kung meron ho kayong mga mensahe or paalala sa atin hong mga motorista sa kabila ho nitong pagtaas ng presyo ho ng produktong petrolyo, please go ahead. Mga tricycle drivers dito sa bayan ng Reyna Mercedes, I love you! To Attorney Mayor Maria Lourdes Respicio Saguan, I love you, my lady. And I love you also, Committee Chairman Arnold Barangan and Madam Lorraine Cutaran, Committee Member. I love you all. And happy birthday again to Vice Mayor Benjamin J.D. III. Papunta na ako dyan sa party mo, my dear boy. I love you all. Mwah! Ang galing mo mag-interview, my dear lady. Dapat nag-host ka ng sarili mong show, nightly show, prime time. Thank you so much po, Attorney. God bless po. Good night.